So nag-aabono po, minsan po, yun, nag-aabono na kami. Pero yung iba naman po, may kita pa naman, manipis na nga lang po yung kita na isasang alang-alang na po namin yung budget dapat sa mga maintenance ng truck. 20% hanggang 30% na sa grupo ng Truck Drivers Philippines ang huminto sa pagmamaneho ng truck. Ayon kay June Magno, ang presidente ng grupo, bunsod ito ng epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Nasa 300,000 mga truck driver anya ang kabilang sa kanilang samahan. Isa sa hinaing nila ngayon ay pansamantalang alisin muna ang 24/7 truck ban sa buong bansa. Kapag inalis niya ito, mas mapapabilis ang biyahe ng mga truck sa paghahatid ng mga produkto sa merkado at hindi na sila maghahabol ng window period. Sa ngayon, yung truck ban, bakit ba natin i-implement? Kasi nakaka-apekto siya sa mga sa mga tao, sa mga commuters, sa mga sa pedestrian. Pero sa ngayon po, dahil nga po may crisis, maluwag na po yung kalsada natin. Umaasa naman ang mga truck driver na magtutuloy-tuloy na ang rollback sa presyo ng petrolyo. Kung dati umaabot sa 30% hanggang 40% ng kita sa trucking ang napupunta sa diesel, ngayon umaabot na ito ng 50% hanggang 70%. Ibabawas pa dito ang pasahod sa kanila, kita ng operator, maintenance ng truck at bayad sa iba't ibang buwis. Nagkaroon po kasi kami na on-call. For example, dapat nakaka-5 trips kami per week or 7 trips sa isang linggo. Ngayon po, nagiging 2 na lang. Sa Metro Manila, noong nakaraang buwan, pinagkasunduan ng Metro Manila mayors na ma-exempt sa truck ban ang mga fuel truck, cargo trucks na naghahatid ng essential goods. Dati may total truck ban sa EDSA na ipinatutupad ng MMDA, habang ang ibang mga major road naman sa bansa ay nakadepende sa ordinansang ipinatutupad ng mga lokal na pamahalaan. Kadalasan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi sa mga regular na araw. Ang Department of Transportation wala pang binabanggit na pulisiya kung pansamantala munang ititigil ang 24/7 truck ban sa buong bansa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.